Ito ang pinakaklarong lawa sa mundo. Tinatawag itong Lake Pesubuk at matatagpuan sa isla ng Bungay. Ang malinaw na tubig ay parang salamin at malinaw na nakikita ang mga buhay ilang sa lawa. Napakalinaw ng lawa na halos makita mo ang ilalim nito na parang salamin. Nagbabago ang kulay ng tubig ayon sa sikat ng araw at sa direktang sikat ng araw, nagiging maganda itong kulay asul. Minsan, ang mga halaman sa ilalim ng lawa ay nagre-reflekta ng mahiwagang kulay itim sa ibabaw, kaya tinatawag itong mirror lake. Ang kalikasan sa paligid ay napakalunti na parang pribadong bahagi ng kalikasan, na nagbibigay tirahan sa maraming halaman at hayop para mabuhay at umunlad. Maaari kang umupa ng bangka o paddleboard para maglaro sa lawa. Maaari ka ring lumangoy at mag-snorkeling upang makita ng malapitan ng kristal na malinaw na tubig at ang ganda ng ilalim ng lawa. Isa itong tanawin na nakakabighani, maging ang asul na tubig ng lawa na parang hiyas o ang nagbabagong kulay dahil sa sikat ng araw. Sumama ka sa akin upang makita ang ibang mundo. Huwag mong ipagkamali, ito ay hindi isang tao na naghahabi ng tela. Ang skiktada mo ay isang crew, naglalagay ng bakal na baluti sa pangunahing kable ng tulay. Ang prosesong ito ay tinatawag na cable wrapping at isa ito sa pinakamahalagang hakbang sa pag-aalaga ng tulay. Heto ang simpleng bersyon. Ang pangunahing kable ay parang gulugod ng isang suspension bridge. Ito ang sumusuporta sa buong tulay at lahat ng sasakyang dumadaan dito. Pero ang pangunahing kable na ito ay hindi lang isang makapal na bakal na lubid. Isa itong siksik na kumpol ng 10,000 bakal na kawad na pinagtagpi, parang isang dambuhalang basket na metal. Kahit gaano ito kalakas, ang mga taon ng pagkababad sa matinding araw, malakas na ulan, niyebe, at hangin ay may epekto paglipas ng panahon. Pumapasok ang kalawang at dito pumapasok ang cable wrapping. Gwi-coursing ba magagawa ng mataas na tibay na galvanized steel wire para balutin ang buong kable, patong-patong, para makagawa ng siksik at silyadong harang. Ang proteksyon na bakal na ito ay humaharang sa tubig, asin at polusyon sa hangin. Pinapanatili nitong hindi kinakalawang at hindi humihina ang mga kawad sa loob, kahit mukhang manipis. Ang balot, halos parang buhok lang, kumikilos ito bilang baluti, nagpapahaba sa buhay ng kable ng ilang dekada. Ito ang nagpapanatiling ligtas, matibay, at nakatindig ang tulay para sa mga henerasyon, tinitiyak na tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko sa ibabaw ng ilog sa maraming taon na darating. Itong lalaki biglang sinimulang sindihan ang sarili niyang damuhan at nagulat ang mga kapitbahay. Lahat ay nag-isip, nasisiraan na ba siya? Pero heto ang nakakabaliw na bahagi. Pagkasindi ng apoy, nawala ang mga damot patay na damuhan at ang natirang abo ay naging natural na pataba. Ang resulta, ang damuhan niya matapos masunog ay bumalik na mas berde, mas makapal at mas malusog kaysa dati. Naging pinakamagandang bakuran pa ito sa buong kanto. Ang ginamit niya ay isang lehitimong pamamaraan sa pag-alaga ng damuhan na tinatawag na controlled burning. Isa itong paraan na gumagamit ng apoy para eksaktong tanggalin ang mga damo at patay na halaman nang hindi nasisira ang lupa o nagiiwan ng chemical na tira. Pati peste at mapanganib na bakterya ay napapatay din sa proseso. At ang abong natira ay puno ng potasa at iba pang mineral. Tinutulungan din nitong balansehin ang pH ng lupa at pataasin ang tibay, nagbibigay ng malakas na bentahe sa pagtubo ng damuhan. Sa katunayan, maraming parke at nature reserves sa US ang gumagawa nito tuwing tagsibol. Ang plant burns ay tumutulong maglinis ng lumang halaman, nagpapababa ng panganib ng wildfire, at nag-iibayo sa mas malusog na pagtubo ng mga halaman. Tunog mabangis pero ito'y solidong siyensya. Gumagawa ngayon ang China ng pinakamalaking pasilidad ng photovoltaic power sa buong mundo sa disyerto. Tinatayang makakagawa ito ng 450 milyong kilowatts ng kuryente, halos katumbas ng pinagsamang produksyon ng dalawang Three Gorges Dams. Pero bakit nga ba sobrang laki ng investment ng China sa solar power plants? Dahil sa kasalukuyan, halos 70% ng kuryente ng bansa ay galing pa rin sa coal. Kung kahit 1% lang ng mga disyerto ng China ang malagyan ng solar panels, posible nang masolusyunan ang pangangailangan nila sa kuryente. Bukod sa kuryente, nakakatulong din ang solar farms sa pag-ayos ng kalikasan sa disyerto. Dahil hinaharangan ng mga panel ang direktang sikat ng araw, bumababa ang temperatura ng lupa
at nababawasan ang pagkatuyo ng tubig. Sa paglipas ng panahon, tumutubo ang damo sa ilalim ng panels, kaya nagiging pastulan para sa baka at tupa. Pero dahil sa malalakas na hangin at gumagalaw na buhangin sa disyerto, tanong, makakagawa pa rin ba ng kuryente ang mga panel kung madalas itong natatakpan ng alikabok? Para dito, gumawa sila ng automatic cleaning systems para sa panels, kaya hindi na kailangang manu-manong linisin. Naisip mo na ba kung ano ang itsura ng mundo kung ang buong Sahara Desert ay malagyan ng solar panels? Isang puwersang may bigat na 10 tonelada ang tumatama sa lupa ng paulit-ulit sa loob ng maikling panahon na nagtutulak ng mabigat na bakal na plato ng malalim sa lupa. Inuulit ang prosesong ito sa buong lugar hanggang mapuno ng malalalim na hukay ang lupa. Ang kahangahangang teknik na ito ay kilala bilang Rapid Impact Compaction Method. Layunin nitong pagandahin ang maluwag na kondisyon ng lupa, dagdagan ang katatagan ng pundasyon, at maiwasan ang pagguho ng lupa sa paglipas ng panahon. Sa ibabaw ng makinarya ay may martilyo na may bigat mula 6 hanggang 19 na tonelada. Sa ilalim ng martilyo ay may bilog na bakal na plato na may diametro na 5 metro. Nagsisimula ang proseso kapag inilagay ang bakal na plato ng pahalang sa malambot na lupa. Ang hydraulic system ay nagtutulak sa martilyo pataas sa tuktok ng makina na pagkatapos ay mabilis na bumabagsak pababa dahil sa sarili nitong bigat papunta sa bakal na plato. Ang paulit-ulit na aksyon na ito ang siyang nagko-compress sa lupa sa ilalim ng plato. Kapag nakagawa na ng isang hukay, inihihila ang makina ng kalahating metro at inuulit ang proseso. Kahit na may mga pagitan sa pagitan ng mga hukay, hindi ito nakakaapekto sa resulta ng pagpapatibay. Bawat bagsak ng martilyo ay lumilikha ng puwersang kumakalat pababa sa hugis kuno sa pamamagitan ng bakal na plato. Ang presyon mula sa magkatabing hukay ay nagsasapaw sa ilalim ng lupa na tinitiyak na ang lupa ay matibay na naipipiga at handa para sa pagtatayo ng matataas na gusali. Itinapon ng magsasaka ang isang basket sa ilalim ng umaandar na combine at hindi maiwasan ng mga tao na magtaka. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Lumalabas, sinusukat niya ang wheat harvest loss rate. Bakit kailangang gawin ito? Dahil kahit mabilis at makapangyarihan ang combine, hindi ito perpekto. May ilang butil ng trigo na napuputol at nalalaglag sa lupa. Ang iba naman ay natatanggal habang tinataghoy, threshing, o tinatangay ng hangin. Ang kakaunting butil dito at doon ay maaaring mukhang maliit lang, pero kapag sa buong bukid, nagiging totoong pagkalugi na. Kaya ang mga magsasaka at mga tekniko sa agrikultura ay madalas na nagsasagawa ng simpleng pagsusuri. Naglalatag sila ng tela o tray sa dadaanan ng combine para saluhin ang mga nalalaglag na butil, pagkatapos ay inihahambing iyon sa mga butil na nakolekta ng makina. Mula rito, kinakalkula nila ang loss rate at mahalaga talaga ang bilang na ito. Ipinapakita nito kung gaano kaganda ang performance ng combine. Mas mababa ang loss rate, mas mahusay ang anihan. Kung ang isang makina ay nakapapanatili ng lugi sa ilalim ng 2%, ito ay itinuturing na napakahusay. Sa ganitong uri ng pagsusukat, maaaring i-fine-tune ng mga magsasaka ang bilis ng makina, airflow, at mga setting upang mabawasan ang lugi ng husto. Sa huli, bawat butil ng trigo ay kumakatawan sa ilang buwang pagsisikap at totoong pagkain sa mesa ng isang tao. Ito ay sa Pakistan. Dito ang mga lokal ay naghuhukay ng mga balon gamit lamang ang kamay, pero ang paraan nila ay kakaiba sa anumang nakita mo na. Nagsisimula sila sa pamamagitan ng paglalagay ng mga laryo sa itaas na bahagi upang mabuo ang pader ng balon. Pagkatapos mula sa loob ng balon, unti-unti nilang inaalis ang lupa sa pinakailalim na nagbibigay daan para ang buong pader ay lumubog ng mas malalim dahil sa sariling bigat nito. Ang teknik na ito ay tinatawag na Kyson well, pero ang Kyson method ay bahagi lang ng proseso. Kapag naabot na nila ang antas ng tubig sa ilalim, hindi na nila maaaring ipagpatuloy sa parehong paraan. Sa puntong ito, maraming tao ang nagtatanong, ano ang magagawa mo sa kaunting tubig lang? Dito lumalabas ang katalinuhan ng mga lokal. Napaka-basic lang ng kanilang kagamitan.
Maaari lang silang gumamit ng impact style, drill na dahan-dahang lumuluwag at nag-aangat ng lupa, piraso-piraso. Kung sisimulan nila ang pagbabarena mula sa ibabaw ng lupa, ang pagtama sa isang matigas na layer ay gagawing halos imposibleng magpatuloy. Kaya sa halip, inuuna muna nila ang Kaizen method upang maghukay ng isang malaking balon malapad sa itaas at makitid sa ibaba. Kapag naabot na nila ang antas ng tubig o malapit dito, lumilipat sila sa impact drill. Ilang metro pa lang ng pagbabarena ay sapat na para makakuha ng tuloy-tuloy at masaganang supply ng tubig. Sa wakas, nag-i-install sila ng mga tubo at bomba at handa na ang balon para patubigan ng sakahan. Kailangan mong aminin matalino talaga ang paraang ito. Gumagamit sila ng mga tubo para bumuo ng bilog na pader. Sa unang tingin, medyo kakaiba ito. Pero ang totoo, gumagawa sila ng imbakan ng tubig para sa buong baryo. Napansin mo ba kung imbakan man ng tubig o tangke ng tubig, karamihan dito ay silindro ang hugis. Bihira kang makakita ng parisukat at may mabuting dahilan para dito. Ang bilog na estruktura ay mas mahusay humawak ng presyon, mas pantay ang pamamahagi ng puwersa, at mas hindi madaling ma-deform. Sa parehong oras, ang silindro ay hindi lang mas maraming naitatago na tubig, kundi nakakatipid din sa materyales. Para mabuo ang bilog na imbakan na ito, ginagamit muna ng mga lokal ang mga tubo bilang pansamantalang hulma. Kapag tumigas na ang konkreto, tinatanggal nila ang mga tubo at pinapatibay ang loob gamit ang isa pang patong ng konkreto. At ang pinakamaganda dito, ang mga tubong inalis nila ay maaaring gamitin muli at muli. Sa mga kanayunan ng Nepal, walang mamahaling makina at walang mga advanced na kasangkapang pangkonstruksyon. Ngunit nagagawa pa rin ng mga tao na gamitin ang pinakasimpleng paraan para makagawa ng pinakapraktikal na mga estruktura. Hindi lang ito basta kaalaman para sa kaligtasan, kundi isang anyo ng pagkamalikhain na naipapasa mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Ano sa tingin mo tungkol sa paraan nila ng paggawa nito? Ibahagi ang opinyon mo sa comments.